that. Maraming nagugutom dyan. Hello guys! Mahilig ba kayong kumain sa mga buffet restaurant or eat all you can restaurant? Kung oo, anong masasabi nyo sa ginawa ng mga customers ng isang seafood restaurant na binaboy yung kanilang mga leftover na pagkain dahil hindi sila pinayagan na i-take out yung mga yun. Pero bago tayo mag-proceed sa video na to sa mga bago, make sure naka-follow na kayo sa Digimon TV para lagi kayong updated sa mga latest ganap online. So ayun na nga, nag-post ng video yung may-ari ng seafood restaurant na to at galit na galit siya sa mga customers daw na from Hawaii at pinakita niya na binaboy yung mga pagkain na natira or leftover food nila dahil hindi nila pinayagan na i-take out nga yung mga pagkain. Panoorin itong video na to para magkaroon kayo ng idea sa ginawa ng mga customers na to. Thank you for that. Maraming nagugutom dyan. Inaboy nila. Kumain sila ng... Hindi nila kinain. Pinagmamahan. mga bastos na basta. Mga pasto. Tingnan mo yung halo. Pinagnaw pa. Tingnan mo yung halo. Halo, first na press, ginawang sinangnaw. Video mo ito. Video mo. At ito naman ang house rules ng seafood restaurant na to. So ang sabi, no sharing, no leftover, no take out for unlimited and buffet. We strictly implement no leftover policy. Ang penalty daw ay double charge. Ayan. And ang ginawa ng mga customers from Hawaii na to ay nag-order sila ng sobrang daming pagkain. I think ang main goal nila ay i-take out kung ano yung maiiwan nilang pagkain or hindi nila mauubos. Pero nag-insist nga yung restaurant na bawal ang take out. So ang ginawa nila binaboy nila yung mga pagkain. Like for example, yung bagong gawang halo-halo, nilagyan ng kung ano-ano, parang pinag-mix-mix nila yung mga pagkain at nilagay sa mga leftover food nila. And same goes sa banana Q or kung ano-ano pang pagkain dyan. And ayun, kaya naman galit na galit yung may-ari ng restaurant dahil daw nagsayang sila ng pera, ng resources, ng effort, at ng pagkain. Ang sabi naman sa comment section ng video na to, ginawa daw yun nung customers from Hawaii para ma-make sure na hindi na i-recycle or i-serve yung mga leftover food nila sa ibang customers, which is nagme-make sense naman dahil siguro nangyayari talaga to sa ibang restaurant na kung ano pa yung pwedeng i-recycle sineserve pa sa ibang customer. Although hindi tayo makapag-comment about dito dahil hindi man natin alam kung nangyayari ba to sa viral na seafood restaurant na to. So mahirap nang mag-confirm. Pero nagme-make sense naman, gets ko naman yung mga comment section tungkol dito. And according naman sa kumuha ng video, sayang daw yung mga leftover food dahil pwede pa daw tong ipakain sa kanilang mga staff kung ano daw yung pwede pa. And ito naman ay nag-cause na naman ng panibagong issue dahil ang sabi ng mga netizens, bakit mo ipapakain yung mga leftover food sa mga staff mo? What if may virus? What if may nakakahawang sakit yung mga customers na pwedeng
hawa sa mga staff mo nakakain ng mga leftover food. Mali naman talaga yung point of view nitong owner na to dahil ayun, for sanitary purposes, bawal talaga yung POV nung kumuha ng video. Kaya naman 50-50 ang side or ang mga comments sa mga netizens tungkol sa issue na to. Merong kampi doon sa mga customers from Hawaii and meron din namang kumakampi dito sa mga business owners ng seafood restaurant na to. Pero ang tanong dito, magkano ba ang leftover charge or penalty ng restaurant na to? Per gram ba ang penalty or meron silang fixed price? Dahil natandaan ko, meron ako na vlog before na isa siyang TikToker and na-discover daw niya ang loophole ng mga buffet restaurant or mga eat-all-you-can restaurant na kapag ang penalty daw for leftover ay mababa lang, let's say 250 or 300 pesos, pwede mo daw dayain ang kanilang policy. So, umorder ka ng sobrang daming food and bayaran mo yung penalty charge and pwede mo na daw i-take out yung leftover mo since bayad mo naman yung penalty. Pero, malinaw naman sa kanilang display, sa kanilang house rule, na bawal talaga ang take out. And kung ilalagay nyo yung sarili nyo sa mga business owners, talagang malulugi talaga sila kapag ganito yung gawain ng mga customers. Dahil, ayun nga, sobrang sayang yung mga pagkain, sayang yung gas na pangluto, sayang yung effort, lahat. Sayang, lugi yung business kung ganito yung mindset ng mga customers na kakain sa kanila. So, as much as possible talaga na maging strict sa mga policy nila, sa mga house rules nila, and sana ma-make sure nila na per gram yung penalty charge para matakot mag-order ng sobrang dami yung mga customers. And sa mga customers naman dyan, wag naman tayong PG, wag naman tayong bastos sa mga business owners dahil baka makarma tayo, baka pag tayo naman ang mag-business, malugi tayo dahil magkaroon tayo ng mga ganitong kauutak ng mga customers. Actually, na-experience ko na to before nung kumain kami sa Eat All You Can restaurant sa Baguio. Hindi ko na-anticipate yung in-order ko sa sobrang gutom kasi masarap yung pagkain nila. And napadami yung order ko pero ang ending talagang pinilit kong ubusin yung mga pagkain dahil nahihiya ako sa mga staff, sa nag-serve, sa nagluto ng pagkain kapag madami akong hindi inubos and at the same time per gram kasi yung penalty nila. So, medyo malaki yung babayarin ko kung hindi ko uubusin yung mga pagkain. So, ayun, respeto na lang sa mga business owners, especially kapag sa mga ganitong Eat All You Can restaurant na may mga loopholes talaga. So, sa mga business owners din dyan na maging strict tayo. Although, kahit na naka-display yung house rule sa mesa, it wouldn't hurt kung i-remind nyo pa rin sila after nilang mag-order na ito, bawal talagang mag-take out, bawal talaga ang may leftover dahil merong penalty charge. Para naman clear sa kanila at hindi na sila magbakasakali na baka pwedeng malusot yung gusto nilang mangyari. Kayo ba? Anong masasabi nyo sa viral issue ng seafood restaurant na to? Agree ba kayo sa ginawa ng mga customers from Hawaii? Nababuyin yung mga leftover food nila para hindi na ma-serve sa ibang tao? Or agree ba kayo sa owner ng seafood restaurant na pwede pang ipakain yung mga leftover food sa mga staff nila? Comment down below. At kung nagustuhan itong ganitong vlog, make sure na naka-follow na kayo sa Digimon TV para lagi kayong updated sa mga latest ganap online. Yun lang naman. Thank you so much for watching and stay safe. Bye-bye for now.